Magsisimula ang kwento sa isang hiwalay na panimula, makikita ang isang kahon na napapalibutan ng mga bilog na dilaw at ito ay lumiliwanag. Dalawang espada ang lumitaw, nakaekes ito sa harapan ng kahon. Ito pala ay espada ng dalawang grupong nag-aagawan dito. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang laban. Ang isang grupo ng mga tao na nangunguna sa labanan ay naglabas ng bilog na dilaw sa kanyang kaliwang kamay at sa kanyang kanan ay hawak nito ang espada. Sa kabilang grupo ay handa na rin umatake. Habang ang nasa unahan ay handa nang ihampas ang kanyang espada. Ang mga mata ng grupo na ito ay lumiliwanag at ang mga kamay ng mga nasa likod ay naglalabas ng madilim na enerhiya. Makikita ang isang tao na tinatanggal ang espada sa kanyang kaluban sa kanyang harap ng muka. At naglalabas ng kulay rosas na enerhiya at sinasabi nito na ang ilan ay lumalaban para sa hustisya, ang ilan ay lumalaban para sa kasamaan. Parang sinulid ang relasyon ni Yuwon. Makikita ang mga bangkay na nakahiga sa lupa at ang kulay rosas na hiwa sa ere na tumama sa mga ito. Sabi pa niya na sa murim na ito kung ano ang tama o kung ano ang mali. Habang binabalik na ang espada niya sa kaluban na may seryosong muka at puno ng dugo ang kanyang damit. Sinabi pa niya na sino kayang magtuturo sa'yo. Makikita ang paa at apat na batang nakatalikod at nakahawak sa balikat ng bawat isa. Nakatulala lang na nakatitig sa isang nakatalikod na tao na hindi pinapakita ang muka dahil sa sobrang liwanag na tumama sa muka nito. Dito nagtatapos ang hiwalay na kwento, Kabanata 1, makikita ang punong tanggapan ng murim. Upang protektahan ang piraso ng murim, isang grupo ng matatanda at 5 henerasyon na mga master ang bumuo ng isang alyansa. Ang taong ito na nagtataas ng espada ay si Kwak Yeon, isang shaman, ang naging unang Murim Lord at nakipaglaban sa mga magyo. Samantala, hindi alam ng mga tao ang tungkol sa madilim na organisasyon ng Murim. Ito ay tinatawag na Liga ng Itim na Bulaklak. Kung ang Liga ng Murim ay ang liwanag, ang Liga ng Itim na Bulaklak ay ang kadiliman. Mayroon silang 3 pangunahing tungkulin: pagpatay, panunuhol, at pagkolekta ng impormasyon. Dahil sa napakalakas nitong puwersa, naging organisasyon ito na karamihan ay kinatatakutan ng mga magyo at sapa. At dahil walang nakakaalam ng kanyang mukha sa likod ng maskara ng multo. Hindi alam ang kanyang pag-iral. May isang matanda ang tumatawag na pangalan, ito pala ay si Murim Master Kwak Yeon. Biglang may sumulpot sa likod ni Master Kwak Yeon. Pagkatapos ito ay tumugon na bakit Master, habang nakasuntok ang kamao sa palad nito tanda ng paggalang. Nagtanong si Master Kwak Yeon sa kanya kung kailangan ba na nakamaskara pa sa harap niya. Sandaling nanahimik ito at tumugon na hindi ko ito tinatanggal sa panahon ng aking mga misyon habang nakayuko at nakasuntok ang kamao sa palad nito tanda ng paggalang. Nagsalitang muli si Master Kwak Yeon at sinabi niya 20 taon na ang nakalipas mula nang mamuno ka sa Black Flower League. Nanahimik lang ito at hindi nakatugon. Sinabi pa ng Master na napatatag na ang digmaan sa magyo. Sa makatuwid, ang Liga ng Itim na Bulaklak ay hindi nakakailanganin. Tsaka di ba panahon na para tumigil ka sa paggawa ng masama? Malungkot na tumugon habang nakayuko at sinabi na okay lang siya. Hinawakan sa balikat ni Master Kwak Yeon ta sinabi nito. Sa nakikita niya ito ay hindi okay. Tinanong niya ito kung ito ba ay isang utos. Flashback, makikita kamay na inaabot sa isang bata na nakadapa sa lupa. Ito pala ay si Master Kwak Yeon na kinukuha ang kamay ng batang nakadapa at unti-unting tinatayo. Natapos na ang flashback, sinabi ni Master Kwak Yeon na sa pagkakataong ito, nagpasya siyang magbukas ng opisina ng militar. Habang lumalaki ang kapayapaan sa Murim, ang pangunahing punto ay ang pag-aalaga ng mga batang mag-aaral. At ang mga master ng alyansa ay iimbitahan bilang mga guro upang gabayan ang mga bata. At isa rin daw na magiging guro ay siya. Ang taong nakamaskara. Sinabi pa ng Master Kwak Yeon sa kanya na tama siya, isa itong utos. Tinanggal na nga nito ang kanyang maskara. Sinabi nito na dahil ito ay inuutos niya marangal niya itong tatanggapin. Makikita ang isang malaking karatula at may nakasulat na anunsyo. Marami dito ang nagbabasa kaya naman kumalat sa buong Baekdo Murim ang balita ng pagbubukas ng institusyong pang-edukasyon na tinatawag na Baekmukwan. Mabilis na kumilos ang bawat pamilya at angkan. Makikita ang isang kamay na puno ng gasgas hawak ang kahoy na espada.
Nakahiga ito at malalim ang paghinga sa sobrang pagod. Ito ay si Nanggung Mae. Isang matanda ang papalapit at tinatawag ito. Napatingin naman ito kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan. Patanong na sinabi ng matanda na dito na naman ba siya nag-training. Tinaas niya ang kamay at sinabi nito na kailangan niya mag-ensayo ng mabuti at hindi naman siya henyo, katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Makikitang sa muka ang pag-aalala ng kanyang tagapag-alaga. Pamilyang Nambungse, bilang isa sa 5 pinakaprestihiyosong angkan, sila ay naging isang makapangyarihang puwersa sa digmaang ginanap laban sa Magyo. Ang kasalukuyang pinuno ng Nambungse ay si Nanggung Jo. Lahat ng kanyang mga anak ay tinatawag na mga henyo at kinilala bilang mga susunod na henerasyong pinuno. Ngunit tanging ang pinakabatang lalaki, na si Nanggung Mae, ang itinuturing na isang may pinakamasamang, mahinang kasanayan. Makikita na nakahiga pa rin si Nanggung Mae sa ilalim ng kawayanan. Tinanong niya sa yaya na kung wala ba itong sasabihin. Nagulat ito at sinabi na tumatanda na talaga siya. Sinabi sa amin ng inyong ama na tipunin kayong lahat. Habang nakadaupang palad ito, napatanong at nagulat na bakit sila ipapatawag ng kanilang ama. Makikita ang opisina ni Nanggung Jo. Isang kasulatan ang binabasa at sinabi ang nilalaman nito na isang institusyong pang-edukasyon ang bubuksan sa Liga ng Murim, tatawagin ito na Baikmukwan. Ang matandang ito ay si Nanggung Jo ang pinuno ng Nambungse. May nagsalita na ang Liga ng Murim. Biglang may nagsalitang bata at sinabi na ama, hayaan mo akong maging kinatawan ng ating pamilya. Ito pala si Nanggung Il. Ang unang anak. Nagkatinginan ang magkapatid nang sabihin ng panggalawang anak na si Nambung Sion na hindi mo ba naisip na mas magaling ako sayo kuya? Sumabat naman ang ikatlong anak na si Nambung Hui at pagyayabang na sinabi na. Pareho na kayong matanda para dito. Tiningnan naman ng may pagkainis ito ng dalawa niyang nakatatandang kapatid. Nagsalita rin si Nambung Hie ang pang-apat sa magkakapatid, sinabi nito na nasa ama pa rin nila ang pagpapasya. Habang nakatungo at nanahimik na nahihiya si Nanggung Mae ay naiisip nito na parang napakawalang kwenta niya. Si Nanggung Mae ay ang ika-5 anak at siya ang bunso sa pamilya nila. Habang nakapikit ang ama nila ay sinabi nito na may ipapadala ako sa inyong 5, lumapit at nagbuluntaryo sa kanyang ama si Nambung Il na siya na lang daw ang piliin. Pinatahimik naman agad ito ng kanyang ama at tumingin ng matalim sa mga ito. Nagulat ang mga bata sa kanilang ama. Maya-maya pa ay may itinuro na nga ito. Ang itinuro niya ay si Nanggung Mae ang bunsong anak ng pamilya. Nagulat naman ito na hindi makapaniwala na siya ang pupunta sa Baikmukwan at siya ang magiging kinatawan ng pamilya nila. Tumugon ito na naiintindihan niya habang naguguluhan ito. Tiningnan naman siya ng kanyang panganay na kapatid na nag-aapoy sa galit. Napunta na ang eksena sa training center ng Nambungse. Makikita na si Nanggung Mae na may hawak na espada na nakatulala na nakakagat sa labi. Habang nasa harapan nito ang kanyang kapatid na panganay na naghahanda na umatake sa kanya. Changchun Sword taktika ang gagawin nitong atake, at tinutok na niya ang espada kay Nanggung Mae, at nagsimula na maglabas ng pulang enerhiya ito. Lumiwanag ang mga mata at hinampas na nga ang espada nito, gumawa ng guhit na dilaw sa ere, at nabasag ang mga bato sa paligid na papunta kay Nanggung Mae, habang nakatayo lang ito. Pagkatapos ng atake na yun ay makikita na ang magkabila na kinatatayuan niya, ay may mahabang basag na sahig gawa ng atake ng kanyang nakatatandang kapatid. Gulat naman si Nanggung Mae, habang nakatayo, hawak lang ang espada. Maya-maya pa ay nabitawan niya ito at nanginginig ang buong katawan nito. Habang nanginginig ito ay nakatingin naman ang kanyang nakatatandang kapatid. At napapikit at panandali ang walang masabi. Binalik na rin niya ang kanyang espada sa kaluban nito. At sinabi na hindi niya maintindihan ang desisyon ng kanilang ama. Na kung bakit siya ang ipadala sa ngalan ng kanilang pamilya, naisip niya na kaya pala ito ay nagagalit sa kanya, ay ito ang dahilan. Sinabi pa ng nakatatandang kapatid niya na ang kakulangan niya sa kakayahan, ay magiging kahihiyan sa pangalan ng pamilya nila. Nagagalit ito kay Nambung Mae, tinitigan niya at sinabihan na kailangan niyang kusang bumalik sa bahay pagkatapos ng 3 buwan. Hindi kaagad nakasagot ito. Tinanong siya ng kanyang nakatatandang kapatid kung hindi ba niya ito nagugustuhan. Sumagot naman ito na may takot sa kanyang kapatid na hindi naman sa ganun kuya, habang papaalis ang kanyang kuya ay nilingon siya nito at tiningnan ng masama.
Tuluyan na nga itong naglakad palayo habang nakayuko si Nambung Mae. Sa liga ng mga murim, makikita ang mga bata na isa-isang pumapasok sa malaking pinto. Namangha naman si Nambung Mae nang makita niya ang napakalaking pasukang ng Murim League. Lumingon-lingon ito at sinabi niya na ang lahat ng mga bata na andito ay para pumasok sa bakmukwan kung hindi siya nagkakamali. Naisip pa niya na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Pinili ba ako ni Ama? Dahil doon, patanong na sabi niya sa sarili niya. Makikita ang mga bata na nagpapakilala sa isa't isa. Sinabi ng isang grupo na siya ang pangalawang anak ng Seo, Jupa. Tumugon naman ang lalaki na siya daw si Punglu Jumhyuk. Sa kabilang grupo ay ang dalawang babae na nagpapakilala sa isa't isa na siya daw ay nanggaling sa Gwangju. Ang lahat ng nasa paligid niya masaya na nagpapakilala sa isa't isa. Sa tingin niya ay ganyan sila makipagkaibigan. Kung tama siya na sigurado siya na ang ilan sa mga taong ito ay nagmula sa napakagandang pamilya at angkan. Makikita ang isang babae na pinag-uusapan at pinagtitinginan. At nang makita niya ito ay nagulat siya. Nang biglang may sumigaw sa harapan at sinabi na manahimik kayo at bigyan pansin ang sasabihin niya. Pasigaw na sinabi niya na, tinatawag akong Gumakho. I was called by the association at isa ako sa mga teachers na naatasan na magturo sa inyo. Hindi makapaniwala na makikita nila dito si Gumakho. Sinabi pa nila na hindi ba't siya ang Gumakho ng dakilang samahan na humahawak ng malaking espada at tinatalo ang masasama. Nagtalunan at napahiyaw sa saya ang mga bata at napasabi sila na ito'y isang kahanga-hanga. At may nagsabi pa na natutuwa akong nakiusap siya sa lolo na payagan siyang pumunta dito. Sa harapan ng palasyo ay may nagsasalita habang ang mga bata ay kanya-kanyang bulungan at masaya sila na narito. Sinabi ni Gumakho na ito ang headquarters ng Murim League. Papasok kayo sa Baikmukwan, isang institusyong pang-edukasyon sa ilalim ng Liga ng Murim, upang matuto at mahasa ang inyong mga kasanayan sa martial art. Ngayon makinig, random na itinalaga ko ang bawat isa sa inyo, ang inyong sariling pangkat. Suriin ang listahan at simulan ang paglipat. Makikita na ang mga bata ay kanya-kanyang hinahanap kung saan sila nakatalagang pangkat. At ang iba na nahanap na ay nagmamadaling umaalis upang magpainit ng katawan para sa practice na gagawin. Ang kanilang ang Baikmukwan ay nahahati sa 12 klase. At ang mga ito ay rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, pig. Na inspirasyon ng 12 hayop mula sa 12 distrito. Makikita na si Nambung Mae ay hinahanap kung saan siya nakatalagang pangkat. Ito pala ay nasa pangkat ng mga ahas. Sinabi pa nito na kahanga-hanga, ibig bang sabihin kung anong klase ang pinili ng guro na yon, siya ang magiging master ng klase na yon, masaya na sabi nito sa sarili. Makikita na nalipat na ang eksena sa Baikmukwan Baemyon Armadong Puwersa. Dito sa pangkat ng ahas kung saan ang mga napiling mga bata ay nagtitipon. Isang tinig ang narinig ng mga ito patanong na sinasabi na ang lahat ba ay narito na. Hinahanap ng mga bata kung nasaan ito. At nang mapansin ng isa, ay agad na pinapatingin sila sa taas. Isang paa ang tumalon sa bundok at umikot sa ere. Habang ito ay pababa itinuro ito ng isang bata. At nang nakababa na ito ay isang malakas na hangin ang kanyang nagawa sanhi ng pagusok ng paligid. Habang ang kamay nito ay nakapasok sa magkabilang kilikili nito. Napahanga at napanganga ang mga bata dito. Nakatayo lang ang lalaking ito habang naglalabas ng dilaw na enerhiya. At may nagsalita na sobrang lakas niya. Patanong na sabi na siya ba yung teacher natin. Isang bata ang lumapit dito humingi ng paumanhin. Sinabi nito na patawarin mo ang aking kabastusan ngunit maaari ko bang itanong ang iyong pangalan? Sinabi nito ang kanyang pangalan at sinabi nito na siya daw ay si Yang Junghyuk. Nagulat naman ang tatlong bata na to nang marinig nila ang kanyang pangalan. Nagbulungan naman ang ibang bata at sinabi na Yang Junghyuk. Siya ba yung susunod na master na tinatawag na Little Junggiro? Hindi naman makapaniwala ang batang ito. Nagsalita si Yang Junghyuk na sinabi na hindi daw siya ang guro nila. Nagtataka naman ang batang ito. Sinabi pa niya na pumunta lang ako dito bilang assistant instructor. Sinabi ni Nambung Mae sa sarili niya na mukha siyang grandmaster. Para isipin na siya lang ay assistant instructor. Saka anong klaseng halimaw ang guro?
Sinabi pa niya sa sarili niya na 3 buwan lang ito pero kung matututo ako sa Grandmaster, magiging matatag ako. Pagkatapos nito sigurado daw siya, nakikilalanin na siya ng kanyang kuya. Nagsalitang muli si Yang Junhyuk at sinabi nito na ang gurong itinalaga ay kilala bilang alamat ng Liga ng Murim. Nag-iisang hinampas niya ang league ng isang baliw at pinangunahan ang Liga ng Murim sa tagumpay. Siya ang frontliner sa Cheonghai Battlefield at siya ang nagpahinto sa martsa ng mga Marines. Ang commander ng Black Flower League Kim Yun-dok. Pinakilala na nga niya ang anino na nasa likod niya. At sinabi niya sa mga bata na ito ang inyong magiging guro. Batiin niyo siya. Nakangiti ang batang ito habang iniisip niya na kung nagawa ba niya yon. At kung sino ba itong tao na ito. Nagtatanong sa isip ang ibang mga bata sino ang taong iyon. Habang papalapit ang taong nasa likod ni Yang Junhyuk, ay makikita ang mga kamay nito na nakaletrang si at naglalabas ng asul na enerhiya. At nang makalapit na ito ay nakita na nila ang kanyang muka. Binati niya ang mga estudyante at siya daw si Gui Myeon-dok. Sinabi nito na ito ang distrito ng ahas at ako ang inyong guro. Natahimik at hindi makapaniwala ang mga bata nang makita nila ang guro. Makikita na nasa gitna sila ng lugar ng ensayuhan. Ang mga bata ay hindi makapaniwala at sinabihan ito na nagsisinungaling siya. Napunta na ang eksena sa kamay na nagsusulat. Tumayo ito at tiningnan ang kanyang isinulat. Habang tinitingnan niya ang isinulat niya sinabi nito sa kanyang sarili na sinabihan ko siya na tanggalin ang kanyang maskara. Magiging okay lang kaya siya patanong na sinabi sa sarili. At dito na nagtatapos ang unang kabanata. Ikalawang kabanata, simulan natin ang kwento sa pagkadismaya ng mga bata kay Gui Myeon-dok nang makita ang muka nito at parang sobrang hina. Pinakilala ni Instructor Yang Junhyuk at sinabi na ito ay si Gui Myeon-dok. Pumunta siya sa Baikmukuan sa rekomendasyon ng pinuno. Narinig mo na ba ang tungkol sa liga ng mga itim na bulaklak? Nagulat na sabi ng estudyante ano yun? Itim ba ang sabi niya? Nagsalita ang isang bata at tinanong kung ang taong iyon ba ay isang guro. Hindi ba siya mukhang may sakit? Mukhang hirap na hirap siyang tumayo. Bumulong ang isang bata at naisip nito na baka hindi naman. Sinabi pa na maaari itong isang pagsubok tulad ng paghahanap ng pekeng guro. At makikita natin na sumigaw siya sa galit at sinabi sa kanila, kayong mga bastos, siya ang magiging guro nyo dapat batiin nyo siya. Sa lakas ng sigaw, napaupo yung ibang estudyante at nagtakip ng tenga at nagulat sila. Ano ang impyernong tunog na yon? Pagkatapos niyang ilabas ang galit sa mga bata agad-agad nitong pinuntahan si Master Gui Myeon-dok. Dahil ito ay nakatuwad na nakalugmok sa lupa. At tinanong ni Instructor Yang Junhyuk kung okay lang ba ito. Nakatingin ang mga bata kay Master Gui Myeon-dok at tinanong sa kanilang isip na kung bakit pati ito ay natumba. Sinabihan ni Instructor Yang Junhyuk ang mga bata na, kung hindi nyo papansinin ang iyong guro, ituturing ko ito bilang pagwawalang bahala sa akin. Naiintindihan nyo ba? Pagkatapos sermonan ang mga bata ni Instructor Yang Junhyuk ang mga bata ay nanatiling tahimik. Habang nasa harapan nito ang dalawa. Sinabi pa niya na pagkatapos nito ay kukunin na nila ang kanilang attendance. Makikita natin isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga estudyante. Moyongbo. Oo, Moyongbo, ang batang dragon ng prestihiyosong pamilya, ng Moyongse, henyo daw siya, gwapo ang mukha, at may magandang personalidad. Sinabi pa ng mga bata na napaka hindi patas ng mundo. Ang mga batang ito ay naiingit sa katayuan ni Moyongbo. At nang makita si Namungmay ay sinabihan ito ng masasakit na salita. Na mukhang tanga ito. Sabi ng tatay ko at Moyongse, masama daw ang relasyon ng padre de pamilya, kamumuhian ba nila ako, at isang mag-aaral ang nagtaas ng kanyang kamay at ito ay si Wonpyo. Ito ay Morim, dala nila ang bigat dahil ito ang sentro ng Baekdo Murim ito ay Shaolin na hindi gumagalaw upang mapanatili ang neutralidad. Ang galing ni Baek Mukwan, nakikita ko ang martial arts ng Shaolin na narinig mo lang. Jegalse, prestihiyosong tagapayo sa Liga ng Murim at marangal na pamilya na may parehong panitikan at martial arts. Nakita ko si Jegalse sa event nung isang araw. At sinabi ng isa, talaga. Hindi ako makakuha ng magandang grade dahil sa kanyang magandang hitsura at matalino din siya. Jegalme.
Close ako sa kanya nung bata pa ako, at makikita natin na supladang tiningnan lang ang ating bida. At panghuli, Namgungmay at sumagot ng oo. Ito si Namgungmay. Yung ngayon ko lang narinig, nakahihiyan ng Namgungse. Na ang pangalan ay Namgungmay. Ako, bakit kaya ako napaka-infamous sabi at gigil na sabi niya sa sarili. Balita ko, biglang bumaba ang level niya. He's such a disgrace. I've heard na wala siyang stamina. Paano ito posible? Makikita natin na kahit na nagbubulungan sila, ay naririnig niya ang mga ito. Maya-maya pa at pinapatigil na sila sa pag-iingay at sinabi ng dalawang guro na tapos na sila. 10 tao, Guro, bakit mo ito ginagawa? May problema ka ba? At biglang may binulong si Guimyondok. Okay, sabi niyang Jung Hyuk. Yan lang para sa araw na ito, pumunta ka sa dorm mo, impake mo ang mga bag mo, at hintayin ang susunod na announcement ng klase. Ano? Ang ginawa ko lang ngayon ay dumalo. The entrance to the Miriam League is gorgeous, parang warehouse ang room, parang iniisip ng dalawa na si Moyong Bo yata ay hindi niya gusto ang kwarto. Kumpara sa Moyong Se, ang lugar na ito ay kanal. At napunta na ang eksena sa loob ng kwarto. Nang napahanga ang dalawa nang makita na nagmeditate ng walang pahinga si Moyong Bo, at biglang na lang nabaling ang tingin ng dalawa sa ating bida. At napabuntong hininga na lang ang ating bida, kabaligtaran niya ng genius at torpe, sabi ng dalawang nag-uusap sa kabilang kama, katamtaman lang siya kumpara sa atin, napasabi na lang ang ating bida na naririnig niya ang lahat kaya napa-poker face na lang ang ating bida. Moyong Bo, narinig ko na sa una kong kapatid. Kung si Moyong Bo ay halos kasing edad niya, match sila, ito ang unang pagkakataon na may kinilala ang kapatid ko. At bigla naalala ng ating bida ang sinabi ng kanyang kapatid na bumalik siya ng kusa sa loob ng 3 buwan. At kinuha niya ang kahoy at habang naglalakad ang ating bida, ay nagkatiginan ang dalawa sa gilid niya habang sinasabi ng ating bida na 3 buwan. Kailangan kong kilalanin ang aking mga kakayahan sa loob ng 3 buwan. Habang mag-isang nag-ensayo ang ating bida ay meron namang nakatingin na kalbo sa likod niya, siya ay si Wanpyo na nagtataka sa ating bida. Lumipas ang 1, 2, 3 araw na papasigaw na sa inip ang mga ibang estudyante. Anong kalokohan ang ginagawa natin? Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Sabi nila maghintay ka hanggang sa pag-anunsyo ng klase. Ang Miriam League ay isang pangalan lamang ngunit ang sistema ay magulo. Habang natutulog ang isang estudyante, ay sinasabi niya na kapag nakakuha siya ng spot ay mababago niya ang lahat. At biglang bumangon nang marinig niya pinag-uusapan ng dalawa na bakit hindi tayo pumunta sa restroom imbes na gawin ito. I heard Hanam is famous restaurant. Napasabi naman ang isa na bakit hindi tayo pumunta sa silid ng mga babae at yayain sila. So great, that's great. Let's go. 4 na araw na lumipas at tuloy-tuloy pa din ang pag-iinsayo ng ating bida na hinahampas niya ang kahoy sa hangin. 5 araw na at todo ensayo pa rin ang ating bida. 6 na araw, 7 araw. 1 linggo na ang lumipas nang biglang nagbukas ang pinto at tinawag ang lahat upang magtipon at ito na ang pinaghihintay ng lahat. At nagsalita na ang dalawang guro, ang unang klase sa Baikmukwan. I'm sure makikilala ako ng kapatid ko. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Dito sigaw ng guro, I mean, Moyong Bo, Jegalmi, Wanpyo, Yu, Rayong. Attendance naman? Wika ng ating bida. Bakit masyado siyang obsessed sa attendance? Maliban sa na hindi tinuloy ng guro. At gulat na gulat ang mga estudyante. At ang ating bida natakang-taka sila. At muling nagsalita ang guro na maliban sa 4 na nabanggit ko, lahat sila ay nabigo. At umuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Kasabay nun ay ibinagsak ang listahan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang ating bida at gayon din ang ibang estudyante. At nagwika siya, nabigo ako at hindi maipinta ang mukha ng ating bida. Dito na nagtatapos ang 2 kabanata.